Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy! It's good to be in the house of the Lord. And kung kayo po ay naririto sa kauna-unahang pagkakataon, if you are here for the first time, we want to welcome you to the family. Ang dalangin po namin, ma-encounter nyo ang Panginoon na hindi ito maging una at huli, kundi simula pa lang ng ating pagtutulungan para lumago ang ating pananampalataya. In this church, we are not promoting religion. We are promoting relationship with God. Amen? That's why if you are here for the first time sa in-person po, after the service, you can go to our first-time guest booth. Meron po kaming munting regalo as appreciation po sa inyong time and effort. And tulungan po natin ang bawat isa na lumago. Even online, kung narito po kayo sa live stream video na ito for the first time, and you want to express na yung gusto nyo mag-involve, gusto nyo mas makilala pa ang Panginoon, i-comment nyo lang po sa ating comment section, new space your location, NEW space your location, at ang ating pong team ay magre-reach out sa inyo after the service. I-check nyo lang po ang inyong Facebook Messenger message request and ang inyong mga email sapagkat sa loob po ng 48 hours, ang ating team ay magre-reach out sa inyo. Amen! Praise the Lord. And of course, kung hindi nyo pa po na-share ang live stream video na ito, this is the perfect timing. I-click nyo na po ang share button. Again, hindi natin alam kung sino ang maaabot ng share button. Napakarami po sa atin dito, sa in-person, na nakita nyo lang po ang simbahan, nakilala nyo po ang simbahan through online. Amen. And ayaw natin ipagdamot yun sa iba. Amen. At gusto natin i-share at ibahagi yun sa iba. So, click that share button. Amen. Kahit nasa in-person, kung may data po kayo, pwede po kayong mag-share ng live stream video na ito. Amen. Praise the Lord. Luke chapter 19, verse 1 to 10. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. "Zacchaeus," he said, "quick, come down, and I must be a guest in your home today." And Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. "He has gone to be the guest of a notorious sinner," they grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, "I will give half of my wealth to the poor, Lord. And if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much." Jesus responded, "Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be true son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save who are lost." Ang title po ng ating message for this afternoon, for today, is Overcoming Great Barriers. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo yan? Overcoming Great Barriers. Pwede niyo po bang i-type sa ating comment section? Overcoming Great Barriers. One day, dun sa binasa po nating scripture, as Jesus was passing through Jericho, he met a man named Zacchaeus. Nakakilala siya, naka-encounter siya ng isang taong nagngangalang Zacchaeus. Pwede niyo pong banggitin? Zacchaeus. And this encounter is one of the most interesting stories in the Bible, in the Gospel. Dahil ito ay unique, no? Commonly kasi, no, sa mga ibang passage, ibang mga stories na tinatawag at na-encounter ng mga tao ang Panginoong Jesus, some of them na-encounter ang Panginoon na tinawag talaga sila ng Panginoon, like si Peter. Nagpakita ng miracle ang Panginoon.
para ma-encounter niya ang Panginoong Jesus. May mga tao naman na pinapagaling sila sa kanilang kasakitan, kaya na-encounter nila ang Panginoon. Amen. Merong mga bulag na nakakakita, kripo na nabibigyan ng kagalingan ng Panginoon. Pero si Zacchaeus, yung encounter niya sa Panginoon is very unique. At sabi nga ng iba, spectacular daw yung encounter ni Zacchaeus sa ating Panginoon kasi hindi ito katulad ng ibang mga characters in the Bible. And yung encounter ni Zacchaeus na yon, napakadami nating pwedeng matutunan. Actually, ang kwento ni Zacchaeus, ang isa sa mga stories in the Bible, in the Gospel, na mas madali tayong makaka-relate. Kasi he was an ordinary man. Amen? Nakatulad natin. And if I'm going to ask all of you, kung kayo po ay tatanungin ko, gusto niyo rin po bang ma-encounter ang Panginoon? Gusto niyo rin po bang makita ang Panginoon? Gusto niyo rin po bang maranasan ang Panginoon? Amen? Lahat po tayo, we wanted to see Jesus. We want to know God. We want to experience God. Kaya nga tayo nasa church ngayon eh. Amen? Because we want to experience God. We want to hear God. We want to experience His presence. Amen? At tayo po ay gumagawa naman ng mga paraan para ma-encounter natin ang Panginoon. We want to live a life worthy of the calling in which we have been called. Gusto natin malakaran, ano ba ang pagtawag ng Panginoon sa aking buhay? But to tell you honestly, kung magiging tapat lang po tayo, hindi po madaling maging Kristiyano. Hindi po madaling pangatawanan ang pagiging Kristiyano. Sa panahon ngayon, parang napakasayang maging Kristiyano kasi ang daming mga sikat na celebrity na nagiging Christian, ang daming mga sikat na celebrity nagpapabaptize, nagpaprofess ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, na minsan, it is deceiving na parang sinasabi natin, pagka naging Kristiyano ka, naku, ibibless ka ni Lord. Kapag lagi ka nagsisimba, ibibless ka ni Lord. Kapag hindi ka nagsisimba, hindi ka ibibless ni Lord. Right. Pero to tell you honestly, hindi po madaling maging Kristiyano. Let me correct that. Hindi madaling maging tunay na Kristiyano. Kasi marami pong Kristiyano, ang Kristiyano sa salita, pero hindi sa puso at sa gawa. So kung tatanungin tayo, gusto natin ma-encounter ang Panginoon. Gusto natin ma-experience ang Panginoon. But to tell you honestly, hindi po madali ang buhay Kristiyano. Amen? There are a lot of barriers na pwede nating ma-experience. Alam niyo kung bakit maraming barriers? Kasi alam ni Satan ang power na pwede niyang magawa through you, na pwede magawa ng Panginoon through you kapag ka nalampasan mo yung mga barriers na yan. So, alam ni Satan na kapag na-experience mo, na-encounter mo ang Panginoon, na na-receive mo ang salvation, at hindi mo lang basang na-receive ang salvation, kundi na-transform ang buhay mo. To have salvation is one thing. To be transformed is another thing. Maraming Kristiyano nagsettle na dun sa salvation. I'm saved. Sabi ng salita ng Panginoon, basta maniwala ka lang, John 3:16, basta maniwala ka lang, mapupunta ka sa langit. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Many Christians are deceived. Kasi ang thinking natin, basta mapupunta ako sa langit, okay na yon. Right? But the Lord is telling all of us right now, ang gusto ng Panginoon sa iyong ibigay, hindi lang salvation. God wants to transform your life. Nais ng Panginoon, baguhin ang buhay mo. Nais ng Panginoon, ma-encounter mo talaga ang presensya ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na kilala mo lang siya sa isip. Ayaw ng Panginoon na kilala mo lang siya sa dinig-dinig. Ang gusto ng Panginoon, ma-encounter mo talaga siya at maranasan mo ang presensya niya at mabago ang buhay mo. And many Christians, including sometimes kami po na mga servant din ng Panginoon, mga namumuno sa simbahan, na tempted tayo na na magsettle na lang for less. Tempted tayo na magsettle na lang na, basta, mapupunta ako sa langit, okay na ako. Pero kapatid, napakalaki ng plano ng Panginoon para sa'yo. Napakatayog ng plano ng Panginoon para sa'yo. Kung wala kang pangarap para sa sarili mo, ang Diyos malaki ang pangarap para sa'yo. Ang nais ng Panginoon, hindi lang ma-save ka,
kundi matransform ang iyong buhay. Amen? At marami sa atin, na kapag nakaka-encounter po tayo ng mga barriers, nakaka-encounter tayo ng mga pagsubok, nakaka-encounter tayo ng mga hindrances, na mga hadlang para tayo ay lumapit sa Panginoon. Imbes na pagtagumpayan natin ito, tinatambayan po natin ang mga pagsubok. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang pagsubok, ang hindrances, hindi tinatambayan. Oo, iiyak ka. Pero wag kang mananatiling umiiyak sa barrier na yan. God wants you to experience great and mighty things. Pero, bago natin ma-experience yung transformation na binibigay ng Panginoon, we have to overcome barriers. Kailangan natin mapagtagumpayan. Kasi ang salvation, opo, libre siya. It is free. Ang salvation, libre yan eh. Ang sabi ng salita ng Panginoon, once you believe, pagka nagkaroon ka ng pananampalataya, you got saved, you got born again. Amen? Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, merong salvation, oo, kapag naniwala ka sa Panginoon, pero yung transformation, it will happen kapag in-overcome mo yung mga barrier. So, yung binasa po natin kaninang story ni Zacchaeus, napakagandang tagpo. Nabiruin mo si Zacchaeus, mayaman, chief tax collector, in authority, may power, may position. Si Zacchaeus, yung isa sa mga tao na nasa kanya na ang lahat. Amen? Sino dito ang gusto ng posisyon ni Zacchaeus? Mayaman. May posisyon sa gobyerno, chief tax collector. Amen? Kumbaga sa panahon siguro natin ngayon, yung head ng BIR. Amen? Imagine mo kung ikaw yun, nasa kalagayan niya. May power ka, may fame ka. At that time, napaka big deal sa mga tao ng tax collector. Kasi tinataguan nila yan yung mga nangongolekta ng taxes Amen? So kilala siya. He is famous. He was very rich, ang sabi ng Bible. Hindi lang sinabing rich. Ang sabi nung binasa natin, very rich. Sino po rito gusto maging very rich? Amen? Sino gustong yumaman? Amen? Power. Praise the Lord. Kung tatanungin tayo, I want to be very rich, gusto ko yung posisyon ni Zacchaeus. Parang nasa kanya na ang lahat. He was a rich man. He was a man of position and power. Pero mayroong kulang na nagtulak sa kanya para maging curious. Sino ba si Jesus? Because at that time, sikat na po si Jesus. At that time, nababalitaan na ng mga tao yung pinapagaling ng Panginoon, yung 5,000 people, pinakain ng Panginoon, no? Yung mga miracles na ginagawa ng Panginoon, mga binibigay niyang blessing, pagpapala, nababalitaan na nila yun. So si Zacchaeus, isa sa mga tao nakabalita tungkol kay Jesus. At sabi ng Bible, nais niya, dinesire niya, ninais niya na makita ang Panginoong Jesus. To be honest, pag titingnan mo yung description ng Bible kay Zacchaeus, mukha namang masaya siya sa buhay niya. Amen? Mukha namang successful siya. Mukha namang wala na siyang hahanapin pa. Maraming ganyan sa atin. Mukhang mayaman, mayaman. Mukhang okay naman at wala na siyang hinahanap-hanap pa. But tingin po kayo sa akin, hindi makukumpleto ang buhay kung walang Jesus sa buhay. Hindi makukumpleto ang buhay kapag walang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Kahit anong yaman mo, kahit anong kasikatan mo, kahit anong ganda mo, pag wala si Jesus sa buhay mo, baliwala ang lahat. Amen? And si Zacchaeus, it appears na parang wala na siyang pangangailangan. Wala siyang obvious need. But he is curious to know God. He is curious about Jesus. Bakit? Bakit si Zacchaeus, wala naman siyang problema? Unlike yung ibang mga tinatawag ng Panginoon, unlike yung mga ibang na-encounter ang Panginoon, na bulag, kaya nila hinahanap ang Panginoon. Amen? May kasakitan, kaya nila nilulong ang presence ng Panginoon. Na may kakulangan, kaya nila ninulong ang presence ng Panginoon. Pero si Zacchaeus, curious siya sa Panginoon, kahit na parang wala naman siyang pangangailangan.
You know why? Kasi ang Diyos, naglagay po siya sa ating mga soul, sa lahat ng tao, lahat ng human being, ng desire to connect to your Creator. Kasi ang purpose ng Panginoon kung bakit Kanya nilikha, to have a relationship with you. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo ma-feel yung void na yan. Kasi nilagay yan ng Panginoon, hahanap-hanapin mo talaga ang Diyos. Kahit anong hanap mo sa mundo na makakapag-sufay ng mga emptiness na yan sa puso mo, hindi mo yan mahahanap sa mundo. Kasi sa Diyos mo lang matatagpuan. Kasi Diyos din ang naglikha ng space na yan sa puso mo. Amen? Yung iba, alam naman nila na merong emptiness, may desire sa puso. But some, they ignore it. Yung iba, they deny it. Yung iba, nilalabanan nila. Hindi. Kaya ko to. Kaya ko mabuhay sa sarili ko. But the scripture is clear. Klaro po ang salita ng Panginoon. Human beings needs God. Ang bawat tao ay nangangailangan sa presensya ng Panginoon. You cannot do it alone. You cannot do it on your own. You cannot be happy on your own. You cannot. Kasi ang Diyos lamang po ang makakapagbigay ng tunay na kaligayahan. Tunay na kapayapaan. Kapayapaang hindi mabibigay ng kama mo kahit gaano yan kalambot. Kapayapaan, yung security na hindi mabibigay ng trabaho mo kahit gaano pa kalaki ang sweldo mo. Ang Diyos lamang ang pwedeng pumuno ng ating puso. Kaya nga pag may nagsasabi na, dati may mga nanliligaw sa akin, tapos sasabihin nila, alam mo, you complete me. Sasabihin nilang ganon. May mga nakapagsabi na rin po ba sa inyo ng ganyan? Alam mo, hindi totoo yun eh. Kahit na may jowa ka, kahit na may boyfriend ka, may asawa ka, may anak ka, hindi niyan kaya kumplituhin ang puso at buhay mo. Only God can complete you. Ang Diyos lamang ang pwedeng kumumpleto sa'yo. Ang Diyos lamang ang pwedeng kumumpleto sa akin. Amen? At si Zacchaeus, sabi ng verse 3, he tried to get a look at Jesus. Sinubukan niya na makita ang Panginoon. May desire si Zacchaeus na makita ang Panginoon. Si Zacchaeus, interested siya malaman. Sino ba si Jesus? Ano bang meron kay Jesus? Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, nagbabasa-basa ako, sabi ng ibang scholars, mga Bible scholars, yung intention kasi ni Zacchaeus sa Bible, hindi naman na-mention eh. Hindi na-mention kung bakit siya interested na makilala ang Panginoon. Walang sinabi doon na reason kung bakit siya interested. Basta ang sinabi lang doon, sinubukan niya makita ang Panginoon. May desire siya na makita ang Panginoon. At sabi ng ibang Bible scholar, yung intention daw ni Zacchaeus, posible, na hindi pure. Hindi tama yung motibo niya. Kaya sabi ng ibang scholar, possible na, dahil nga, di ba, sikat naman din si Zacchaeus, at nababalitaan nila na may isa pang sikat. Meron pang isang parang ang dami niyang mga taong natutulungan. People are drawing near him. Kaya naging interested si Zacchaeus, sino ba to? Anong strategy niya? Bakit ang mga tao lumalapit sa kanya? Kasi sa aming mga tax collector, ang mga tao nagtatago. Ang mga tao tumatakbo. So sino ba itong Jesus na ito? Anong strategy niya? Right? Possible? Yes. Possible na gano'n ang maging ang maging intention niya. Possible na yun ang motibo niya kung bakit niya gusto makita si Jesus. Pero kahit na hindi pure ang motibo niya, kahit na mali ang motibo niya, na-encounter niya pa rin ang Panginoon. Kapatid, pwedeng pumunta ka sa church ngayon, ibang motibo mo. Pwedeng napilitan ka lang na makinig ng salita ng Panginoon. Pwedeng pinilit ka lang, tinag ka lang, kaya ka nanonood ng live stream ngayon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, pag may desire, pwede mo ma-experience ang Panginoon. Kahit pa mali ang intensyon, basta may pagnanais ka. May kagustuhan ka na ma-encounter ang Panginoon. Imagine that. Ganon kabuti ang Panginoon. Na kahit na mali ang intensyon natin minsan, igagrant ng Panginoon na ma-experience mo siya. Kahit na hindi tama ang puso natin minsan sa Panginoon, kapag ka ninais mo na ma-encounter ang Panginoon, kahit na puno ka ng kasalanan, pag ninais mo na ma-encounter ang Panginoon, He will come. And you will experience Him. Amen? But, ang tanong lang dyan, si Zacchaeus,
gusto niyang makita si Jesus. Tayo po ba? Gusto po ba nating ma-encounter ang Panginoon? Gusto mo po bang maranasan ang Panginoon? Kasi iba yung iba yung sinasabi mo na gusto mo sa gumagawa ka ng action. Kapag gusto mo. Parang sa mga asawang lalaki po, no? Madalas siguro narinig niyo ito sa mga asawa niyong babae. Bigyan mo naman ako ng flowers. Tapos ang sasabihin niyan? Ayokong sabihin sa'yo na bigyan mo ako ng flowers. Kasi pag sinabi ko sa'yo na bigyan mo ako ng flowers, ginagawa mo lang yun, hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto ko. Tama po ba, mga asawang babae, no? Tsaka mga girlfriend dyan. Na gustuhin niya. Amen? Ganon din sa Panginoon. Hindi pwedeng gusto ng katabi mo na ma-experience mo ang Panginoon, ma-experience mo ang Panginoon. Dapat ikaw ang gumusto. Dapat ikaw ang gumawa ng paraan. Amen. Now, bago tayo mag-dive ng tuluyan sa salita ng Panginoon ngayon, sino po ang willing? Gustong maranasan ng Panginoon. Because if hindi mo gusto maranasan ng Panginoon, baliwala lahat ng sasabihin ko, magsasayang lang tayo ng oras. But if you want to, ito ang catch. Si Zacchaeus, bago niya na-experience yung transformation ng buhay, bago niya na-experience ang Panginoon, meron muna siya mga barriers, may mga obstacle na pinagdaanan at in-overcome. Hindi lang niya bastang tiningnan ang obstacle, kundi in-overcome niya ang mga ito. Sabi ng verse 3, he tried to get a look at Jesus, but he was too short. Pwede ba nating i-highlight yung part na yan? To see over the crowd. Sabi ng Bible, gusto ni Zacchaeus na makita ang Panginoon, but he was too short to see over the crowd. Number 1 na barrier, he is short. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, mata sa mata, you are short. Uy, hindi po literal yun ha. Lagay nyo nga po sa comment section. He is short. Parang ang ganda pakinggan sa English, no? Pag sa Tagalog po yan, pandak siya. Mas lalo talagang masakit, ano? So si Zacchaeus, he is famous, he is rich, but he was too short to see Jesus. Kapos. Kulang. Hindi niya makita ang Panginoon kasi may kakulangan. May kakapusan. Amen? Na tayo, di ba? Minsan, ang mga barrier sa buhay mo para ma-experience mo ang Panginoon, gusto ko mapalapit kay Lord. Kaso lang may kakulangan ako. Gusto ko mapalapit sa Lord. Gusto ko naman ma-experience ang Panginoon. Kaya lang, wala akong pamasahe. Gusto ko naman makinig ng salita ng Panginoon. Kaya lang wala akong pambayad ng internet. Gusto kong pumunta sa church. Kaya lang wala akong pamasahe. May kakulangan. Amen? At alam niyo po, sa totoo lamang, lahat tayo may kakulangan. Sasabihin mo, hindi wala akong kakulangan. Kahit 6-footer ka pa. Lahat tayo may kakulangan. Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned. Lahat daw, all. Walang exemption. Hindi sinabi naman yung mga 6-footer. Hindi makasalanan. Ang sabi ng all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat daw ay makasalanan. Ang lahat daw ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. May standard kasi ang Panginoon eh. Kinakanta natin kanina, He is holy. Banal ang Panginoon. And tayo, kung tatanungin natin ang sarili natin, I cannot be holy. Kahit nga 1 minuto, hindi ko kayang hindi nagkakasala eh. Amen? Hindi ka nagkakasala physically, pero yung isip mo, pwede nagkakasala. Gaya ngayon, iniisip mo, kailan ba matatapos si pastora? Nagkakasala po kayo. Ay parang ang dami pong gusto nang matapos yung natin. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, lahat tayo hindi perpekto. Lahat tayo hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga walang may kayang sabihin na hindi ka karapat-dapat. O hindi ako karapat-dapat. Kasi wala naman talagang karapat-dapat. Si Jesus lang ang karapat-dapat. He alone is worthy. Siya lang ang blameless.
lahat tayo hindi umabot sa pamantayan ng Panginoon. At maraming Kristiyano, hindi nila nararanasan yung transformation, hindi nila nararanasan yung fullness ng glory ng Panginoon kasi napapahinto ng barrier na ito. Guilt. Hindi ako tapat sa Panginoon. May kakulangan ako. Hindi ako perpekto. Ayoko magsimba kasi nagmumura pa rin ako eh. Right? Ayoko magsimba kasi magagalitin pa rin ako. Kasi sa totoo lamang po, lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may kakulangan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, kapag may barrier na ganyan, nararamdaman mo na may kakulangan ka, kaya hindi ka makalapit sa Panginoon, basahin mo yung ginawa ni Zacchaeus. Sabi ng salita ng Panginoon, he is short, di ba? To see over the crowd. Verse 4. So he ran ahead and climbed the sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. Ulitin natin Sabi ng verse 3, he tried to get a look at Jesus, pero pandak siya, madaming crowd, hindi niya makita ang Panginoon. Pwedeng sabihin ni Zacchaeus, ay, next time na lang. Next week na lang. Babalik pa naman siguro si Jesus dito. Next week na lang siguro. Next week ko na lang susubukan makilala ang si Jesus. Kasi, pandak ako eh. Kasi, madaming tao eh. Right? Pero sabi ng verse 4, so he ran ahead. Hindi siya tumakbo palayo sa Panginoon. Hindi siya tumakbo palayo dun sa presensya ng Panginoon. Ano ginawa niya? He ran ahead, inunahan niya yung dadaanan ng Panginoon at sabi doon, umakyat siya sa puno. Umakyat siya, nasa ibabaw siya ng puno. Imagine, he was rich, famous, chief tax collector. Pwedeng isipin, anong sasabihin ng mga tao kapag nakita nila akong umaakyat sa ibabaw ng puno? Right? Pero si Zacchaeus, hindi niya inintindi yung barrier ng shortness niya para hindi niya ma-encounter ang Panginoon. Marami po sa atin, magaling tayo mag-state ng problema. Pero hindi natin nakikita yung mga solusyon para sa mga problema. Na, ay may problema na naman ako. Hindi muna ako maglalapit sa Panginoon, aayusin ko muna yung problema ko. Kapatid, sa totoo lamang, hindi mo kayang ayusin ang problema mo. Sabihin natin, mag-isolate ako ng sarili ko. Aayusin ko muna yung problema ko. Kapatid, hindi mo maaayos ang problema mo. Kagaya ni Zacchaeus, ang dapat nating gawin, akyatin ang puno. Kung hindi mo makita dahil maraming tao, umakyat ka ng puno. Kung may problema, humanap ng solusyon. Gumawa ng paraan. Yung maraming Kristiyano, imbis na hakbangan, i-overcome yung barrier, ang ginagawa natin, tinatambayan natin. Nagmumukmuk na lang tayo, wala eh. Ganito na talaga buhay ko eh. Hindi na talaga ako papayagan ng asawa ko na mag-serve. Hindi na talaga ako papayagan ng nanay ko na magpunta sa church. Amen? Talagang busy ako sa trabaho ko eh. Hindi na talaga ako pwedeng makinig ng salita ng Panginoon. Basta alam naman ni Lord, nagpe-pray naman ako eh. Alam naman ni Lord ang puso ko. Totoo po. Alam ng Panginoon ang puso mo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon ngayon, anak, huwag mong tambayan yan. Hakbangan mo yan. Pagtagumpayan mo yan. We have to overcome that barrier. Amen? Yung word na so, it speaks a lot. Amen? Na si Zacchaeus, kahit na may problema sa harapan niya, gumawa siya ng paraan. Kasi pag gusto mo, may paraan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. Di po ako nagsabi niyan kayo nagsabi niyan. Kasi totoo naman, pag gusto mo talaga at gustong-gusto mo talaga, gagawin mo ang lahat. Amen? Now, many Christians, maraming mga tao, gusto naman natin na ma-encounter ang Panginoon. Pero hindi natin gustong-gusto. Gusto ko naman ma-encounter ang Panginoon. Gusto ko namang ma-experience ang Panginoon. Pero pag may trials, may barriers, we tend to stop. Hinto na lang ako kasi may problema. But the Lord is telling all of us right now,
Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, huwag mong tambayan, hakbangan mo. Amen? Verse 3, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. Number 2 na barrier, the crowd. Sabi doon, pandak na nga siya, he was short, sabi ng Bible, tas ang dami pang tao. Amen? Another reason to back out. Another reason para sabihin ni Zacchaeus, next time na lang. Sa susunod na lang. Amen? Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid, don't let the crowd prevent you from coming to Christ. Don't let the crowd. Ano ibig sabihin ng crowd? Yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi alam niyo po, may mga tao talaga sa paligid natin na imbes na makakatulong sa atin para lumago tayo sa pananampalataya, makakahadlang sa atin. Yung mga maling relasyon, wrong set of friends. Amen? Barrier yan eh. Amen? Sabi ng verse 5, when Jesus came by and he looked up at Zacchaeus and called him by name, sabi ni Jesus nung nakita niya umakyat sa puno, Zacchaeus, quick, magmadali ka. Come down and I must be a guest in your home. And Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. Pagkarinig ni Zacchaeus na tinawag siya ng Panginoong Jesus, anong sabi? Nagmadali siyang bumaba. Hindi na siya nag-alinlangan. Hindi niya sinabi, ako? Ako yung tinatawag mo? Hindi niya sinabing ganun. Ano sabi? Nagmadali siyang bumaba at inalaw niya na pumasok si Jesus sa kanyang bahay with great excitement and joy. Verse 7. But the people were displeased. Habang si Zacchaeus masayang-masaya, excited na papasukin si Jesus sa kanyang bahay, ang mga tao sa paligid niya hindi natutuwa. May mga tao po talaga sa ating buhay na hindi matutuwa na nananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Meron talaga. Naku, sabihin sa'yo, kulto ka na yata. Puro ka na lang praise the Lord. Alam niyo dati, may katrabaho ako. Kasi talagang nirarally natin yung punuin ng langit eh. Amen? Yan talaga ang vision ng ating simbahan. So lahat ng post ko sa social media, talagang punuin ng langit, bawat video, punuin ng langit, fight for our family. Ano yung may one time nagsabi sa akin, katrabaho ko, sabi niya sa akin, punuin ng langit ka na lang ng punuin ng langit. Dapat punuin ng bank account. Dapat magtrabaho ng magtrabaho. Dapat magpakayaman tayo. Alam niyo, may mga tao na hindi matutuwa na nagbabago ang buhay mo. May mga tao na hindi natutuwa na sumusunod ka sa Panginoong Jesus. May mga taong hindi matutuwa na iiwanan mo yung bisyo mo. May mga taong hindi matutuwa kasi anong sasabihin nila? Ay, nagbago ka na. Dati kasama ka namin na umiinom dito Ikaw nga ang pinakamalakas na uminom eh. Grabe ka nga mag-yosi dati. Right? At may mga taong hindi matutuwa sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Yung crowd, sometimes it's a barrier. At alam niyo po, sa totoo lang, maraming Kristiyano na dadali dito. Maraming Kristiyano na papahinto nito. Kasi sabi ng kaibigan ko, ano na lang daw kami, mag-online na lang daw kami magsimba-simba. Hindi naman po mali eh. Amen? But sometimes, we have to be careful. Kasi yung paglagi mong pinakikinggan yung sinasabi ng ibang tao, nakakalimutan mong pakinggan yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen? Na ano sinasabi ng tao sa'yo? Hindi mo kaya. Babalik ka rin sa dati mong buhay. Napaka-hipokrito mo naman. Hindi ka rin naman perpekto. Yung sinasabi ni Pastor Stephen na mag-invite tayo, bigyan natin ng sit with me card. Tingnan nyo, may mga tao pag binigyan nyo ng card, sasabihin, ano to? Right? May mga taong tatawanan tayo. May mga taong hindi matutuwa sa ginagawa ng Panginoon sa atin. But do not let the crowd prevent you na makalapit sa Panginoon. Wag po nating hayaan. Even our loved ones. Kahit yung mga taong malalapit sa atin. Kasi minsan pag stranger, madaling wag intindihin eh. Pero pag asawa mo na yung pumipigil sa'yo para magbasa ng Biblia,
Kapag anak mo na, yung pumipigil sa'yo na magpunta sa simbahan, di ba ang hirap? Amen? Pero sinasabi ng Panginoon, kaya mo yang pagtagumpayan. Kailangan lang ng desisyon mula sa'yo. Kailangan lang ng kagustuhan galing sa'yo. Amen? Do not allow na ma-overpower ng sinasabi ng mundong ito, ng sinasabi ng mga tao sa'yo, yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Ano sabi ng tao sa'yo? Hindi mo kaya, makasalanan ka, hindi ka perpekto, may mga kapintasan ka. Amen? Pero ano sinasabi ng Panginoon? You are chosen. You are loved. You are forgiven. You are redeemed. Napakaganda na sinasabi ng Panginoon sa atin. Pero yung madalas, mas pinakikinggan natin yung sinasabi ng iba kaysa sinasabi ng Panginoon. And kapatid, hindi yan ang nais ng Panginoon para sa iyong buhay. Gusto ng Panginoon, sumaya ka. You know, pinarealize nga sa akin ng Panginoon, just this past few months, na may mga bagay sa buhay natin, or yung life itself, minsan we make things complicated. Pinapahirap natin. Ginawa na ng Panginoon lahat para sa'yo. Sinabi na ng Panginoon sa'yo, na kasama mo siya. Sasabihin mo pa rin, I feel alone. I feel lonely. Sinabi na nga ng Bible sa'yo, sinabi na nga ng Panginoon sa'yo, kasama mo siya. Amen? We make things complicated. At alam nyo, nung tinuturuan ako ng Panginoon dito, grabe din yung overhaul sa puso ko eh. Kasi minsan tayo, hindi naman sinabi ng Panginoon, pero pinangungunahan natin yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi natin sa sarili natin, hindi ako karapat-dapat. Sabi na nga ng Biblia, come as you are. Sabi na nga ng salita ng Panginoon, you are righteous in the eyes of God, not because of what you did, but because of what Christ did on the cross. Napakalinaw ng salita ng Panginoon. But we make things complicated. Amen? Kasi anong ginagawa natin? Tinatambayan natin yung barrier. Hindi natin pinagtatagumpayan. Amen? Let the word of God and not the world dictate you. Huwag mong hayaan na ang mundong ito ang magdikta kung anong gagawin mo. Let the word of God dictate you kung anong dapat mong gawin. Amen? Third barrier, third and last. His condition. Yes, he is a chief tax collector. He is a sinner, a cheater sa paningin ng ibang tao. Sa paningin ng mga kapitbahay niya, he is a notorious sinner. Amen? Maybe ang tingin ng mga tao sa kanya, ungodly. Hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero, nung tinatanong ko ang Panginoon, Lord, oo, sinner si Zacchaeus, notorious sinner si Zacchaeus. Oo, ungodly siya sa paningin ng mga tao. Oo, siguro, hindi niya pinaprioritize na gumawa ng tama para sa kaluwalhatian mo. Pero ano nga ba talaga ang kondisyon ng puso ni Zacchaeus? Kasi kahit basahin ko ng paulit-ulit, yung Luke 19, walang sinabi dun kung anong kondisyon talaga ng puso ni Zacchaeus. Ang sinasabi lang, sinner siya. Ang sinasabi lang, tax collector siya. Ang sinasabi lang, mayaman siya dahil may mga dinaya siya sa kanilang taxes. Pero walang sinabi sa Bible kung ano nga ba talaga ang kondisyon ng puso ni Zacchaeus. Kasi alam nyo, ang nakakaalam lamang po ng laman at kondisyon ng puso natin ay ikaw at ang Diyos. Na maraming tao, we look good on the outside. Parang wala ka namang problema. Parang okay ka naman. Pero hindi nila alam, merong kondisyon ng puso mo na tumatali sa'yo, kaya hindi ka talaga makapag-surrender ng buhay mo sa Panginoon. Na merong kondisyon ng puso mo na hindi mo ma-explain sa salita. Walang kalakip na salita yung kondisyon ng ating puso. Na maybe hindi ka sinner sa paningin ng mga tao, maybe hindi ka in possession or wala kang kapangyarihan sa paningin ng mga tao, pero ang sinasabi ng Panginoon, lahat tayo nilalagyan ni Satan ng barrier na laging i-magnify sa'yo yung condition mo. Na hindi ka karapat-dapat. Sino ka ba para mahalin ka ng Diyos? Hindi ka perpekto. Hindi mo nga na-perfect yung isang taon na magsimba
O kahit yung simbang gabi na nga lang, hindi mo nakukumpleto eh. Right? May kondisyon ng ating mga puso na hindi ko pwedeng sabihin kung anong kondisyon ng puso mo. Hindi niyo pong pwedeng sabihin kung anong kondisyon ng puso ko. Kasi ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Bakit nga ba ayaw mong isuko ang buhay mo sa Panginoon? Ano nga ba ang pumipigil sa'yo? Bakit ayaw mong matransform ang buhay mo? Ano nga ba pumipigil sa'yo? Bakit gusto mo mag-settle na lang sa salvation, ayaw mo ng transformation? Ano nga bang pumipigil sa'yo? Bakit gusto mo, okay na ako nang magsisimba na lang ako? Bakit satisfy ka na nagsisimba ka lang at ayaw mo ng deeper relationship with God? Ano bang meron sa puso mo na okay ka na religious, quote-unquote, pero wala talagang deeper relationship with God? Ikaw lang, kapatid, at ang Diyos ang nakakaalam. And this barrier, yung condition ng puso natin, ang pinakamahirap pagtagumpayan. Kasi walang pwedeng mag-rebuke sa'yo. Walang pwedeng magpaalala sa'yo kasi ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Na tanging ang Diyos lang ang pwedeng magsabi sa'yo. Anak, kahit ano pa man yan, na tingin mong kondisyon ng puso mo o dahilan mo kung bakit hindi ka makalapit sa Panginoon, kung bakit ayaw mong isurrender ang buhay mo sa Panginoon, I am willing to transform your life. Nais ko na baguhin ang buhay mo. Ayoko na may salvation ka pero hindi mo na-enjoy ang Christian journey. Ayoko na sinasabi mo may Jesus ka sa puso pero hindi nakikita na may Jesus ka talaga sa buhay mo. Ayaw ng Panginoon na sinasabi natin we are Christians, we are followers of Christ, pero hindi natin na-experience yung generosity ng Panginoon. Hindi natin na-experience yung blessing ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, not just na maging information ang kanyang salita sa iyo, kundi i-transform ang buhay mo. Amen? Sabi sa verse 5, when Jesus came by, He looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today. No? Si Jesus, nung ini-imagine ko tong scenario na ito, sabi ng Bible, ang daming tao. Amen? At kung titingnan mo yung sa kultura nila, nung mga panahon na yan, ang mga bahay nila, meron talagang yung second floor na pwede kang yung mga bubong nila flat, na pwede ka talagang umakyat doon. O sabi ng ibang scholars, possible na yung mga tao, dahil sa dami, siksikan, yung iba nasa nasa mga bubong na lang, para lang makita si Jesus. Di ba tayo pag may mga parade, may mga artistang dumadaan, di ba? Maakyat tayo sa second floor, maakyat tayo sa bubong, kasi gusto natin makita, amen? So ni-imagine ko yung situation na yon, na-imagine ko yung scenario na yon, na si Jesus, naglalakad siya, ang daming tao, may mga tao nasa bubong, pero ang sabi ng Bible, Jesus came by and looked up at Zacchaeus. Sa dami ng taong pwedeng nasa iba't ibang puno, sa dami ng taong pwedeng mga nasa bubong, nakita ni Jesus si Zacchaeus. Imagine niyo yung unang verse ng chapter na ito, ang sabi doon, si Zacchaeus gusto niyang makita si Jesus. Amen? Pero niyo, mabuti ang Panginoon. Gusto niya makita ang Panginoon, pero mas gusto ng Diyos na makita si Zacchaeus. Sabi ng Bible, he looked up. Nakita niya si Zacchaeus. I believe, hindi aksidente na pumunta talaga ang Panginoon doon. Inadya niya talaga kasi gusto niya na makausap. Gusto niya na magkaroon ng encounter kay Zacchaeus. Gusto niya makilala si Zacchaeus. Amen? Paano ko nasabi? Kasi sabi doon, di ba? He looked up at Zacchaeus and called him by name. Kung di ba naman intentional ang Panginoon, bakit alam niya ang pangalan ni Zacchaeus? Right? So hindi aksidente. Hindi napadaan lang ang Panginoon kila Zacchaeus. Pumunta talaga ang Diyos doon kasi gusto niya na ma-encounter ni Zacchaeus ang presensya ng Panginoon. Kapatid, intentional ang Panginoon na i-transform ang buhay mo. Willing ang Panginoon na puntahan ka sa anuman ang sitwasyon mo. Katagpuin ka sa kung anuman ang kondisyon ng puso mo. Kasi gusto ng Panginoon i-transform ang buhay mo.
Gusto ng Panginoon, maranasan mo ang kanyang presensya. Amen? It shows us, yung nangyari kay Zacchaeus, na si Zacchaeus hindi siya interruption sa paglakad ni Jesus. I believe, si Zacchaeus talagang pinunta ng Panginoong Jesus doon. Amen? Na tayo, no? Minsan, wala tayong interest, wala tayong urgency na ma-encounter ang Panginoon. Pero alam nyo, ang Diyos, gustong-gusto niya na maranasan mo siya. Gustong-gusto ng Panginoon na ma-experience mo ang kanyang pag-ibig. Gustong-gusto ng Panginoon na ma-experience mo ang kanyang pagpapatawad. Gustong-gusto ng Panginoon na ma-experience mo at maranasan mo yung redemption na ginawa ng Panginoon para sa'yo. You are not an interruption to your God. Hindi ka interruption sa Panginoon. Don't ever think na busy na ang Diyos. Hindi niya na ako nakikita. Si Zacchaeus, notorious sinner. Pero nakita ng Panginoon, called by name. Tinawag sa kanyang pangalan. Amen? Hindi ka interruption sa Diyos. Don't ever think na walang oras ang Diyos para sa'yo. Sa totoo lang, ang daming oras ng Diyos para sa'yo. Ikaw lang ang wala. Sakit no? Amen? Alam niyo po si Gab, yung asawa ko po, nung nanliligaw pa lang siya sa akin, nung 2000, basta, ganon. Nung nanliligaw pa lang po siya sa akin, palagi ko siyang, kasi pag sa Bulacan po ako nakatira nung dalaga ako. So, sa Bulacan ng bahay namin, siya sa Quezon City. So, minsan, pag-aayain niya ako mag-date, ganyan, mag-aayain niya akong kumain sa labas, lagi kong sasabihin sa kanya na, meet halfway na lang tayo. Or, kung saan tayo pupunta, kunyari, kung sa Manila naman tayo pupunta, di ba? Or sa Quezon City naman tayo pupunta, wag mo na ako sunduin sa bahay. Kasi, biruin mo, Bulacan, Quezon City na siya. Pupunta pa siyang Bulacan para sunduin ako. Tapos, pupunta rin naman kami sa Quezon City. Di ba? Parang para sa akin, hindi siya practical. Lagi ko sinasabi sa kanya yun. Lagi naming argument yun. Lagi ko sinasabi sa kanya na, wag na, kasi kaya ko mag-drive para sa sarili ko. Sabi ko sa kanya, strong independent woman ako eh. Sabi ko sa kanya gano'n. Lagi ko yun, ina-argue sa kanya. Masabi ko sa niya, o kaya gusto mo meet halfway na lang. Magkita na lang tayo kung saan tayo pupunta. Kung magmamall tayo, magkita na lang tayo sa mall. Kasi nga, parang ayoko yung pakiramdam na pupuntahan niya pa ako sa Bulacan para kasing nasasayangan ako sa gasolina, nasasayangan ako sa oras. Ganon din po ba kayo? No? Parang ayoko naman magpa-importante. Parang masyado ka naman pa-importante, girl. Ganyan. So ako, lagi kong iniinsist sa kanya, hindi, ako na lang dyan, pupunta dyan. O mag-meet halfway na lang tayo. Parang yung laging sinasabi ni Gab. Pag laging sinasabi ko kasi, out of way kasi eh. Biruin mo, Quezon City siya. Pupunta kami ng Quezon City. Susunduin niya ako sa Bulacan para pumunta kami ng Quezon City. Amen? Alam mo, sinasabi ko sa kanya, out of way. Ano lagi niya sinasabi sa akin? Out of way lang yun kung hindi naman ikaw ang pupuntahan ko. Sweet, no? At alam nyo, nung sinabi niya yun the first time sa akin, natulala talaga ako eh. Kasi wala akong maribat. Na, oo nga, naging out of way lang kasi hindi mo ini-intensyon talaga na puntahan siya. Right? Alam mo, ang Diyos, hindi ka out of way sa Diyos. Kahit parang feeling mo, ang layo-layo ko na sa Panginoon. Ang hopeless ko na. Ang dami, patong-patong na yung kasalanan ko. Hindi na ako mapapatawad ng Panginoon. Wala nang pag-asa, mabago ang buhay ko. God is intentional na i-reach out ka. God is intentional na puntahan ka. Amen? Hindi ka out of way. He will make a way when there seems to be no way. Gagawa ng daan ang Panginoon. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Pupuntahan ka talaga niya sa sitwasyon mo. Kasi nais niya na maranasan mo siya. Amen? At alam niyo po, paulit-ulit kong binabasa yung verse 5 to 9. I'm looking for something na sinabi ni Jesus kay Zacchaeus. Kasi sabi ng Bible, nung pumasok si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, yung mga tao sa paligid, sabi nila hindi sila natuwa. Pero nung sabi ng verse 8, meanwhile, si Zacchaeus stood before the Lord. Habang yung mga tao sa labas, pinagchichismisan sila.
Kasi hindi yan karapat-dapat. Walang karapatan yan na pumunta si Jesus sa bahay niya. Meanwhile, habang yung mga tao nagchichismis, ganyan ang gawin niyo po pag may mga nagchichismis tungkol sa inyo. Meanwhile, bahala kayo dyan. Ang ginawa ni Zacchaeus, stood before the Lord. Tumayo siya sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, I will give half of my wealth to the poor, Lord. Ibibigay ko po yung kalahati ng yaman ko sa mga mahihirap. And if I have cheated people sa kanilang mga taxes, I will give them back 4 times as much. And Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Wow! Amen? Pero I wonder, anong sinabi ni Jesus kay Zacchaeus para magdesisyon si Zacchaeus na i-give up ang kanyang kayamanan, baguhin ang kanyang buhay para sumunod sa Panginoon? Wala. Hindi sinabi ng Bible na nung pagpasok ni Jesus sa bahay ni Zacchaeus, Zacchaeus, narinig ko yung mga sinasabi ng mga tao ganito ka daw, ganyan ka daw. Amen? Hindi ganun si Lord. Na tayo minsan ganun tayo sa ibang tao. Ganito ka daw. Ganyan ka daw. Makasalanan ka daw. Na minsan ganyan tayo sa sarili natin. Ganito ka daw. Ganyan ka. Hindi ka karapat-dapat. Pero si Lord, walang ni isang salita para i-condemn si Zacchaeus. Wala nga sinabi si Jesus na, sige, pagsisihan mo na yung mga kasalanan mo. Wala. Amen? Walang sinabi si Jesus na, Zacchaeus, baguhin mo na yung buhay mo. Wala. Ano lang ang tanging ginawa ng Panginoong Jesus? Pumasok lang siya sa bahay ni Zacchaeus. Yun lang. Ayun niyo mga kapatid, pag pinapasok niyo po ang presensya ng Panginoon sa puso niyo, sa buhay niyo, your life will be transformed. Magugulat ka. Mababago ang buhay mo. Magugulat ka. Mababago ang pag-iisip mo. Magugulat ka, yung mga gawa mo, yung mga gawin mo, wala ka ng appetite na gawin ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Once you allow the presence of God to come into your life, I believe, hindi lang sa bahay ni Zacchaeus niya pinapasok si Jesus. Pinapasok ni Zacchaeus si Jesus sa buhay niya. At nung pinapasok niya si Jesus sa kanyang buhay, nabago ang kanyang buhay. Kusa na sinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. Kaya minsan tayo, hirap na hirap tayo na baguhin yung buhay natin. We're trying so hard para maging ganap na Kristiyano. We're trying so hard na magmukhang Kristiyano na talaga. Pinipilit nating baguhin yung ating buhay. Pinipilit nating ayusin ang ating buhay. Kapatid, you only need the presence of God. Presensya lang ng Diyos ang kailangan mo para matransform ang buhay mo. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong bagay. Ang presensya lang ng Panginoon ang may kakayahan na baguhin ang buhay mo. Hindi mo kaya. Hindi kaya ng mga pastor. Hindi kaya ng mga leader mo. Si Jesus lang. Ang Panginoong Jesus lang ang may kakayahan na baguhin ang iyong buhay. Amen? Na-transform ang buhay ni Zacchaeus. Ang sabi ng Bible, yung salvation, nakamtan. He got born again. He got saved. Pumasok lang si Jesus, sa bahay niya, nabago ang buhay niya. Nawa ganun din ang maranasan natin sa Panginoon, mga kapatid. Na yung genuine na, Lord, I want to surrender my life to you. Whatever it is na humahad lang sa akin, para fully surrender ang buhay ko sa'yo. Kayabangan, iniisip ko yung sasabihin ng ibang tao sa akin, iniisip ko yung kondisyon ko sa'yo. Lord, lahat ng ito, gusto ko na i-surrender. Gusto ko na isuko. And transform my life. Amen? Si Zacchaeus, after ng transformation niya, after ng encounter niya kay Jesus, back to normal ang buhay niya. Sabi nung pinag-aaralan ko, sabi ng mga research and study sa Bible, sa mga historians din, sabi nila, business as usual pa rin.
si Zacchaeus. Na-encounter niya ang Panginoon, na bago ang buhay niya, pero tax collector pa rin siya. Chief tax collector pa rin siya. Pero nyo, what's different now na na-encounter niya ang Panginoon? Same job, but different destiny. Same life, but different purpose. Ano sabi ng iba? Ginawa daw ni Zacchaeus na yung lahat ng mga kinikita niya, ibinibigay niya for the expansion of God's glory. Same pa rin yung trabaho. Same pa rin yung ginagawa niya. Pero iba na yung purpose. Iba na yung destiny. Iba na yung patutunguhan ng kanyang buhay. Na tayo mga kapatid, nung na-encounter natin ang Panginoon, na-transform ng Panginoon ang buhay natin, hindi naman pagka born again mo, napunta ka agad sa langit eh. Nandito ka pa rin. Same na ground. Same floor na tinatayuan mo. Nandito ka pa din sa mundo. Nandito ka pa rin sa earth. Amen? Yung spirito mo, yung kaluluwa mo, nakakilala, na-transform sa Panginoon. Pero yung ating katawan, nandito pa rin eh. Pero yung what's the difference kapag na-encounter mo ang Panginoon, iba na ang purpose mo. Yung buhay mo, hindi mo na nilalaan sa mga bagay na mawawala. Nilalaan mo na yung buhay mo sa mga bagay na pangmatagalan. Yung mga bagay na may eternal value. Hindi na sa mga bagay na alam mong mawawala. Amen? Yun ang difference. And God is challenging all of us right now. God wants to give you a new purpose. God wants to give you a new life. God wants to give you your new destiny. Gusto ng Panginoon ipakita sa'yo kung ano yung plano niya para sa'yo. But are you willing to surrender your life to God? Lahat po ng mga desidido na isurrender ang kanyang buhay sa Panginoon, pwede po ba kayong tumayo? Even online, kung nililid kayo ng Panginoon to stand to your feet. And Lord, ayoko na po ng ganitong buhay. I want to experience the fullness of your glory, Lord. I want you to transform my life, Lord. Ayoko na lang po nang nagsisettle ako for less. Gusto ko ma-experience, Lord, yung generosity mo, yung kakayahan mo, kapangyarihan mo sa aking buhay. Transform my life, Lord. Pwede po natin taas ang ating mga kamay. Lord, naririto po kami ngayon. Tinataas namin ang aming mga kamay as a gesture, Lord, that we are surrendering everything to you. Lord, ano man ang mga hadlang, Panginoon, na hindi namin mapagtagumpayan, ano mang kondisyon ng aming mga puso, Panginoon, na hindi po namin mapagtagumpayan, hindi kami makalapit sa iyo, Lord, tulungan mo po kami. We want to experience you, Lord God. Come and take your place, Panginoon, sa aming mga puso. Come and take your place sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw nga ang maging Diyos ng aming buhay. Ikaw nga ang aming, hindi lang tagapagligtas, Panginoon, kundi you are the Lord of our life. Ikaw ang maging Diyos ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang maging sandigan namin, Panginoon, sa lahat ng oras. Ikaw ang maging kapayapaan namin, Panginoon, sa oras, Lord God, na kami ay nagugulumihanan. Lord, we want you in our lives. Gusto po namin, Panginoon, na papasukin ka genuinely, Panginoon, sa aming mga puso. Lord, kung nagpatali man kami sa mga hadlang na ito, patawarin mo kami. And right now, Lord, we are deciding, nagdidesisyon po kami. We want to step up. Gusto po namin, Panginoon, na i-overcome ang mga barriers na ito. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Naririto ang iyong mga anak, Panginoon. Katagpuin mo kami. Katagpuin mo kami, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.